Napakagandang awit. Nakapagpapasigla. Mangyaring magsiupo na. Matagal ng panahon, may butihing hari na may nag-iisang prinsipe. Napakatalino ng prinsipe. Ngunit dahil bata pa at immature, lagi-laging naglalaro at nagbubulakbol. Ano ang mangyayari sa bansa kung siyang magmamana ng trono? Dinggin natin kung anong ginawa ng hari. Nagpa siyang ipatawag ng hari ang prinsipe at kanyang guro. Inutos niyang mula sa sandaling yaon, ilalaan nga ng prinsipe sa pag-aaral ang sarili niya. Naging mandato nga ng hari na pag natapos na ng pag-aaral ang prinsipe, kukuha siya ng civil service exam kasama ng karaniwang tao at maging top-notcher. Mula noon, sa pagdinig ng utos ng hari, nilaan ng prinsipe ang sarili niya sa pag-aaral at nag-top-notcher nga. Sunod. Nang manguna sa civil service exam, inutos ng hari sa prinsipe na kumuha naman ng military service exam. Muli masipag na nagsanay ang prinsipe sa espada, pana at pagsakay ng kabayo. Napakahusay nga niya. Siya din ang top-notcher sa military civil exam at naging general. Nang manalakay ang kaaway, sumugod ang prinsipeng general sa kampo ng kaaway. Matapang na lumaban at naging bantog na general na niligtas ang kaharian. Sunod. Pagkaligayang sinalubong ng amang hari ang prinsipeng bumalik na nagwaging general. Hinayag na, handa ka na ngayon. Inabot ang trono sa anak at sinabi, maging butihing matuwid at matalinong haring magdingding sa buong panahon. Ang prinsipe naging matuwid at matalinong haring mahusay sa panitikan at martial arts at pinaghariang mahusay ang bansa. O, pagkatalino na pinag-aral ng hari ang prinsipe. Di ba napag-aral ng mabuti ng hari ang anak? Mga karatig bansay nagiba sa ibang dahilan dahil di ayos ang pagkagobyerno ng hari sa bansa o malaki mang bansa dahil may paboritismo sa opisyal sibil at militar o nagpasasa ang hari sa kahalayan. Ngunit dahil ang bansay nagtakda ng matalinong haring mahusay sa panitikan at martial arts, ito'y naging bansang matibay at mahusay na may payapang paghahari. Hindi ba't napag-aral siyang mabuti? Ngayon, pinag-aral din ang prinsipe ng emperador ng langit na kanyang haring kamahalan. Pinag-usapan natin kanina ang hari ng mundong ito. Pakibasa. Pinagkatiwala sa anak ng emperador ng langit na kanyang haring kamahalan ang tungkuling lingkod sibil gawain sa pagkatao at inatasan siyang maglikom ng kaalaman ng pagkakilala sa Diyos para sa ikaliligtas ng sansinukob. At sa 43 taon, hinayaan niyang ituro ng anak ang nalikom na kaalaman sa naninirahan sa lahat ng bansa ng sansinukob at sa kanyang anak sa kalupaan. Makasatanas na kaaway man ang sumabotahit tumuligsa sa kanya, di kailanman pinayagan ng prinsipe ng buweltang away. Sinabihan siyang ang laban mo ay di sa laman at dugo. Bilang lingkod sibil ng tao at istriktong pinatahak ang daan ng dakilang guro ng sansinukob. At sa 43 taon, tinuruan niya ang tao na naranasan lahat ng pinagdaanan ng tao. Aktual na naparito si Kristo, na anak ng tao, sa katawan ng tao. Naranasan niyang lahat ng hirap, luha at masaklap na hapis na nagpahirap sa tao. At isa siyang nagdanas din ng sakit, sumpa, hirap at makapos. Nadama niya ang sumpa, tormenta at kamatayang dulot ng kasalanan. Tinupad ko ang gawain sa pagkatao bilang lingkod sibil. Scholar na lingkod sibil. Tinupad ko ang gawain sa dibinidad bilang opisyal militar. Makatuturan ba? Sa panahon ng gawain ko sa pagkatao, nang ako ay nasa serbisyo sibil, di ako kailanman pinayagan ng amang hari na makipag-away. Di niya ako kailanman pinayagang manampal o manlait sa iba. Sunod, sinabihan ng emperador ng langit na haring kamahalan ng anak na nakatapos na sa lahat ng gawaing pagkatao ang lingkod sibil. Ngayon nga gagawin niya ang gawaing dibinidad bilang opisyal militar. Ang emperador ng langit na di pumayag na makipag-away ang anak, ngayon sinabihan gawin ang paghukom, pumatay ng walang awa o habag. Sinasabi niya, ikaw ang Miguel, ang mataas na komandante. Lipulit sunugin lahat ng tampalasing demonyo at masasamang sumira ng sansinukob. Binigay niya sa anak ang kalakasan, kapangyarihan at otoridad ng makapangyarihang Diyos ng mga Diyos, pati nalinisan ng sansinukob gamit ang walis pangligpit.
Sunod. Sa gayon, natapos ng anak ang kanyang mahabang taong gawain ng lingkod sibil, kanyang gawain sa pagkatao at gawain sa dibinidad. Sinabi ng Haring Kamahalan, ang Emperador ng Langit, na ngayon lumuklok ka na sa trono ng San Sinukob bilang Emperador ng Langit. Pagharian ang mga bansa ng San Sinukob na kasama ako. Itinaas nga niya ang anak na maging pinakabutihing Emperador ng Langit sa San Sinukob at hinayaang pagharian niyang lahat ng bansa sa San Sinukob. Ang resulta, ang San Sinukob ay naging walang pagkagibang maligayang San Sinukob, langit na malaya sa hapis. Buong San Sinukob, langit at lupa'y nanabik na naghintay at naghangad para sa anak ng tao, na maging soberanong dakilang hari ng San Sinukob. Nalalaman na ba ninyo kung bakit naging matibay na bansa ng walang hanggang kapayapaan ang San Sinukob? Dahil iniluklok ni Daddy ang kanyang anak na mahusay sa panitikan at military arts na nakaranas ng lahat ng bagay, na ang San Sinukob ay naging walang hanggang matibay at maligayang San Sinukob. Ang mga walang pagsalang may-ari ng langit. Pakibasa? Bago pa matapos ang panahong pagsusuri, may ganap na walang dungis, perpektong taong sumasa kanya kay Kristo. At sila'y mabubuhay ng walang sala, sa lamang di maiwasang mamatay, mabubuhay sila ng buhay na walang sala. Pagka umalsa ang kaaway upang batikusin ako, naglalaan ako ng sandaling magsiyasat ng sarili ko. Ako nga ba'y anak ng tunay na Diyos? O ako'y isang relihiyosong leader na nandaya ng kawawang tao at dinala silang lahat sa kamatayan? Lagi kong sinusuri ang sarili ko. Ngunit, gaano mang siyasatin ang sarili ko, walang pagsalang ako'y anak ng Diyos. Kaya nakapagsasalita akong tiyak at lubos ng tiwala. Kaya sino itong mga taong walang dungis? Dolnara ba? O kung sino? Atin munang suriin ang Dolnara. Siyasatin at tingnan natin kung sila nga ba ito, punto sa punto. Sige. 1. Mamamayang Dolnara ay taong 100% na sumusunod sa salita ng Diyos. Walang kahit isang tao sa mundong itong sumusunod ng 100% sa salita ng Diyos. Wala ni isa sa nakaraang 6,000 taon. Sunod. Mamamayang Dolnara ay taong sumusunod sa 10 utos ng buwis buhay. Wala kailanmang taong sumunod sa 10 utos ng tulad nitong buwis buhay, buhat ng malika ang lupa. Mga tao ni Moises ay tumanggap ng 10 utos na agad binasag. Sunod. Mamamayang Dolnara ay taong iwinaksi ang lahat ng kasakiman at pagkamakasarili. Paano maiwaksi ng tao ang kasakiman at pagkamakasarili? Mga Diyos na nga? Sunod. 4. Mamamayang Dolnara ay tao ng pagkakawalang sarili na iwinaksi na ang sarili. Paanong maabandona ng tao ang kanilang ego? Bagay na hindi maisip. Ibigay ang lahat sa iba at mabuhay ng pagkakawalang sarili. Di mabuhay ang sino man sa mundo na tulad nito. Walang paraang kayo'y makasurvive. Ngunit ang ating tao ay nabubuhay ng pagkakawalang sarili. Sunod. 5. Mamamayang Dolnara ang tunay na anak ng Diyos na naglilingkod at gumagalang sa Diyos bilang tunay na ama at real mom. Talaga ba? Ang nakakatakot na Diyos ang tunay na ama natin? Real mom natin? Wala kailanman sa kasaysayan ng San Sinukob ang naging malapit sa Diyos upang kanyang maging tunay na anak. Tama. Sunod. 6. Mamamayang Dolnara ay walang daya sa kanilang labi, taglay ang walang dungis na karakter at di nagkakasala maging sa isip. Saan may taong di nagkakasala sa isip? Sa mundo na hindi kilala ang Diyos at tinatanggi ang kanyang pag-iral, hindi maapuhap itong ating angat na antas ng kabanalan. Sunod. 7. Mamamayang Dolnara na di nakain ng maruming pagkain, baboy, baka, karning aso o isda, at nakain lang ng malinis na pagkaing natural sa hardin ng Eden diet. Wala ni isang nakain ng ganitong malinis na pagkain. Maging mga mongheng Budista ay di nakain tulad nito. Sila'y pawang nakain ng karne. Di nga tayo nakain ng isda. Pisikal o espiritual, wala nang ibang taong nabuhay ng ganitong malinis na banal na buhay. Sunod. 8. Pagka magsaka ang mamamayang Dolnara, di sila nagamit ng nakasisirang chemical o abono. Nakain lamang sila ng malilinis na butil at gulay na tanim sa langit. Sunod. 9. Dahil taong matutuwid ang mamamayang Dolnara, walang bakod sa kalapit-bahay na tinitirhan nila at di nila ikinakandado ang pinto. Mga bansa sa mundo ay nagpapaskil ng karatulang crime-free community sa kanilang kalapit-bahay. Pumaparito ang mga bansa ng mundo sa ating kalapit-bahay at nagpapaskil ng karatulang nagsasabi na walang krimen, na ito ay crime-free community.
Sunod. 10. Bagaman nabubuhay silang magkakapwa sa loob ng ilang dekada na, walang argumento, laging payapat banayad, nagagandahang taong laging umaawit ng awit pasasalamat. Kahit sila yung mga estrangherong magkakasama ng ilang dekada na, walang away. Mundo'y puno ng awayan at demandahan ng magkakapatid, awayan ng ama't anak. Ngunit walang taong kasing banal na tulad nito. Sila ba'y walang pagsalang may-ari ng langit? Sunod. 11. Mamayang dulnara na maganda at magalang ng mga anak na pakitungo sa pisikal na magulang sa lupa ay nakikitang Diyos, nahayag ang paggalang sa kanila at lubos na pag-ibig sa magulang ng langit na may paglingkod at paggalang sa kanila. Walang tao sa lupang ito na nagpakita ng paggalang sa pisikal na magulang nila gaya ng sa atin. Bawat isa sa mundo ay nagkakadisgusto sa magulang nila at inaabandona pa. Tanging ang tao natin ang debotong kinukupkop ang magulang at inaaruga sila. Walang ibang taong umiibig sa makalangit na magulang na tulad nito. Sunod. 12. Kahit may di mabilang na anak ang makalangit na magulang sa sangsinukob at sa ibang galaksi, nabubuhay lamang silang kapiling nitong magagalang na anak sa kailanman. Wala ni isang umiibig at naglilingkod sa makalangit na magulang ng tulad nito, kaya't nabubuhay lamang sila na kapiling nitong mga anak. Labis silang naantig nitong mga anak at labis na nagpapasalamat sa kanila pagkat sila'y maasahan at mapagtitiwalaan. Sunod. 13. Ang mga anak sa lupang ito ang nagtataglay ng pusong di kailanman tinaglay ng matatandang kapatid sa sangsinukob at ibang galaksi. Determinadong tumindig, taglay ang nagpupuyos na galit, tanging maghigante sa kaaway ng kanilang magulang. Ang matatandang kapatid sa sansinukob, sila'y laksang taong gulang lamang at malakas sa pisikal. Bagaman nagdurusang kanilang magulang, wala ni isang bumangon at nagsabing ipaghihiganti sila. Itong mga anak lamang. Kahit tayo'y mahina't bata pa, walang taong nagtataglay ng ganitong magandang puso ng paggalang at nag-aalab ng katapatan para sa magulang nila, na marubdob na malasakit at nag-aruga sa kapakanan ng magulang nila. Walang anak na tulad nitong nabuhay sa sansinukob. Sunod. 14. Sa buong buhay nila itong mga anak ang nagsidaing gabit araw na paglubagin ang pagngangalit ng makalangit na magulang. Bagaman sila'y kapos sa lakas at kapangyarihan, sila'y dumaing gabit araw sa pagsasabing huhupain nila ang pagngangalit ng ating magulang. Pagkaganda at kaibig-ibig silang mga anak. Sunod. 15. Sa huli, sila lamang ang matatapat na anak sa sangsinukob na ipinaghigante ang tunay na magulang sa lahat ng nakakahiyang maling akusasyon at niluwalhati sila sa harapan ng bansa ng sangsinukob. Sa uli, itong kabataang mahihinang marurupok na anak ang tumupad sa di nagawa ng makakapangyarihang Diyos, panganay na matatandang kapatid ng sansinukob na laksang taong mas matanda. Na ipaghiganti nilang lubos ang tunay na magulang sa lahat ng nakakahiyang maling akusasyon at nahupang lubos ang kanilang nagngangalit na pagkasuklam. Sunod. 16. Kapuri-puring anak, sila na may pagluhang pinasalamatan ng makalangit na magulang. Nagpapasalamat ang tunay na magulang na sila'y napapaluhang nagsasabi, mabubuhay akong kapiling kayo. Di ba totoong sila'y minumutyang anak? Sunod. 17. Binigay lang ng magulang ng langit sa mga anak ang di binigay sa anumang kasaysayan at tao, sa dumaang 6,000 taon o sa nilalang sa langit. Ang 10 utos, komprehensibong 10 utos, gintong 10 utos. Sa pagkakaloob ng 10 utos, ibinibigay niya ang kanyang sarili sa mga anak na lubos niyang iniibig. Wala sa kasaysayan ng tao ang nakatanggap ng 10 utos. Tayo lamang. Nananalig ba kayong tanging tayo lamang ang lubos na iniibig ng makalangit na magulang? Napakahusay. Sunod. 18. Iaangat ng magulang ng langit itong mga anak bilang panganay ng sangsinukob. Sila'y kasamang tatalakayin ang lahat ng kaganapan ng sansinukob, pati na gaganapin lahat ng katalagahan ng sansinukob. Oo, tinaboy niyang lahat ang matatandang panganay at ginawang panganay itong mga anak, at sila'y kasama nilang tatalakayin lahat ng mga kaganapan sa sansinukob. Sunod. 19. Ang makalangit na magulang at panganay ng dulnaray iisa, hindi kailanmang mapaghihiwalay, mabubuhay silang iisang pamilya sa kailan at kailanman. Oo. Sa puntong ito, hindi na sila kailanmang mapaghihiwalay pa, ano man ang mangyari. Sunod. 20. Tanging mga anak na ito ang lubos na tumupad ng mga kondisyon ng buhay ng walang hanggan.
Wala ni isa sa langit at lupa ang tumupad sa kondisyon ng buhay na walang hanggan. Tanging itong mga pinakabunsong anak lamang ang lubusang tumupad ng mga kondisyon ng buhay na walang hanggan. Kung may sino mang kabisado ang mga kondisyon ng buhay na walang hanggan, itaas ang kamay. Ang mga kondisyon para sa buhay na walang hanggan, pakibigkas ng malakas. Dahil walang mikropono, ako na lang. Ang mga kondisyon ng buhay na walang hanggan ay kung ano sila sa Eden. Ito ang perpektong katwiran ng cross, isang nakasuot ng damit ng katwiran ng harlot cross. Ito ang pagiging kaisa kay Kristo. Sunod, ang pagkakaroon ng lubos na relasyong kaibigan na kasundo ang Diyos Ama. Relasyong walang pag-iba ng uri, na ang ama at anak na lalaki o babae ay iisa. Ang taong nabuhay sa ganap na kasundo ng prinsipyo ng kautusan, 10 utos. Ang mabuhay na kasundo ng 10 utos ay di kaya ng tao kahit ipanganak ng 100 beses pa. Ito ang 3 kondisyon ng buhay na walang hanggan. Liban sa mga taong ito, wala nang nakatupad ng kondisyong ito. Wala ni isa sa langit o lupa. Sila ba'y walang pagsalang may-ari ng langit? Sila na nga. Sa bawat sandaling, binabansagan ako ng mga kaaway bilang malagim na relihiyosong lider. Lagi kong sinusuri ang sarili ko. Ngunit ganap na malinaw na ako ang anak ng Diyos, ng sansinukob. Buong katiyakang ako ang anak ng Diyos na naparito sa lupa at ang dakilang guro na magbibigay edukasyon sa buong sansinukob. Ang Milky Way na nakikita natin ay isang galaxy. Gaya ng sinabi ko kanina, ang mga galaxy ay alapaap. Gaya ng sinabi ko, hindi sila ulap. Sila'y bituin. Sinabi nila na sa kasalukuyan, may 100 binilyong galaxy na kumpol ng bituin. Sinabi nila sa ngayon na may 100 bilyong galaxy na kumpol ng bituin. Ano pa kung tanggalin ninyo ang alapaap, tanggalin lahat ng bituin sa langit, at subukang palitan ng mga 100 binilyong galaktikong alapaap? Imposible na ito. Kailangang takpan ng galaktikong ulap ang langit ng 12 ng ulit. May makakabilang ba nito? Pinangalanan ni Daddy ang lahat ng bituin at inutusang, aalis at babalik ka sa araw at buwang ito. Nagsisunod lahat ng bituin. Itong siraulong demonyo, baliw na anghel, ang umalis sa laban sa engranding Diyos na manlalalang na nagpalagay na, aagawin ko ang trono ng Diyos kahit magtagaan pa't ako ang mauupo. Hindi nga siya kasimbuti ng baboy. Sa mga araw na ito, silang pinanganak ng demonyo na dugyuting baboy ang gumagalang babatikusin tayo. Tama? Kalokohan. Ang tawagin silang dugyuting baboy ay napakainang ekspresyon. Hindi sila kasimbuti ng taing nakasiksik sa kuko ng dugyuting baboy. Ang magulang natin ay Diyos na nagtataglay ng hindi maarok na kapangyarihan. Ngunit ang mga nilalang na walang kahit katiting na konsepto ng Diyos, nagiging makulit, nagsasabing mula sa broadcast media, dumating na ang panahong walain sila. Tapusin natin ito matapos mabasa ang ika-21. Sa makatwid liban nitong mga anak walang mapagbibigyan ng sansinuko bilang pamana. Ibinibigay lamang niya ang langit na walang hanggan nitong sansinuko bilang pamana sa kanilang naggagandahang anak na dekalogo at nabubuhay siyang kapiling sila. Sa makatwid, liban nitong mga anak, walang mapagbibigyan nitong sansinuko bilang pamana. Ibibigay niyang pamana ang langit na walang hanggan ng sansinukob sa magagandang dekalogong anak at makakapiling sila. Tama? Maligayang bati. Ano pat? Sino ang pinakamalalagim na kriminal sa balat ng lupa?
Sige, sunod. Ang broadcast company sa Korea ang pinaka-di mapapatawad na malalagim na kriminal sa balat ng lupa. Mahigit kumulang 200 bansa sa kalupaan ang may broadcast companies. Ngunit wala sa kanilang maglakas loob na magbuka ng lapastangang bibig na magsalita laban sa Diyos at kalabanin siya ng pang-iinsulto at panlalait. Ang 200 o mahigit pang bansa sa kalupaan ay pawang may broadcast company. Kaya may ilang daan ha. Ngunit walang broadcast company ang kumakalaban sa Diyos. Itong malagim na broadcast companies lamang sa Korea na nanginsulto at nanlait sa Diyos. Tiyak na may pagkakalagyan sila. Sunod. Tanging ang Korean broadcast companies ang sa ilang dekada na binitay, binugbog, hinagupit at pinatay ng di mabilang ng ulit ang korderong Diyos na naparito bilang anak ng tao. Sila'y walang katulad na malalagim na sa laulang kriminal. Bukod tanging sila ang nagbitay sa korderong Diyos na nanaog bilang anak ng tao at binugbog, hinagupit at pinatay siya ng ilang dekada na. Ang ama na nagsugo sa anak, ang korderong anak ng tao, ngayon ay bumabangon upang maghiganti. Sunod. Maging sa mga komunista at demokratikong bansa, walang ganitong masamang broadcast company. Mapunta man ang komunista at demokratikong bansa, walang kasinsamang broadcast company tulad nito. Itong Korea lang. Kaya, lulubayan na lamang ba sila ni Daddy ng Diyos ng bundok Sinai? Lubusan silang wawalain. Sunod. Sa makatuwid, kahit na maglaho pa ang langit at lupa, tiyak na itong Korean broadcast companies ang makadarama ng galit ng Diyos. Ng paghukom na papawiin, lilipulin sila ng pinakamamabigat na parusa. Sunod. Walang paraang matumbasan ang mga krimen nitong Korean broadcast company ng kamatayan ng isang beses lamang. Sisigaw na dadaing sila sa mahabang panahon samantalang sila'y nasusunog sa naglalagablab na dagat ng huling hatol hanggang sila'y maglaho. Di matumbasan ang kamatayan ng isang beses lamang ang Korean broadcast companies para maging pagkain ng mga uod. Sa huling araw ng kahatulan, susunugin sila sa mahabang panahon sa dagat ng apoy at maglaho. Sunod. Ang kilos na pinapalitan ang katotohanan ng kasinungalingan nitong Korean broadcast companies ang pinakahuling kilos ng drama sa lupang ito. Pagka maging pangglobong kaganapan na ang Diyos ng paghukom sa sarili niya ang pakikita, maaalaman na pagka ang mga batas ng tao linggo ay dakilaing higit sa kautusan ng Diyos, Sabat, pag ang mga kapangyarihan ng kalupaan ay magtangkang ipilit sa mga taong ipangili ng unang araw ng sanglinggo-linggo, dumating na ang panahon para sa Diyos na kumilos na. Babangon siya sa kamahalan at yayaniging pagkaterible ang lupa. Lalabas siya sa kanyang tinatahanan at sa hatol ng banal na parusa, parurusahan niya ang mga nananahan dahil sa kasalanan nila. Ito palang Korean broadcast companies na pinapalitan ng totoo ng kasinungalingan. Sila palang mga anak ng demonyo. Walang broadcast companies ang nagsisinungaling ng tulad nito. Posibleng magkamali at di maingat na nagbalita. Ngunit walang broadcast company na kinukuha ang totoo at ibinabalita ng 100% na mali. Pagka ang kilos na pinapalitan ang katotohanan ng kasinungalingan ay maging panglobong kaganapan, ang Diyos ng paghukom sa sarili niya ang pakikita. Siya nga'y nagpakita na. Kamakailan, di ba't ibinalita ako ng MBC na sinabi ko sa mensahe na itong mga ungas, nasunggaban ko na sila? Lahat ng mensaheng sinasalita dito ay ninakaw at pinanood ng MBC at JTBC. Inaasahan ko na ito. Bakit? Dahil ang mga salita ko ay ang pagsentensya ng hukom. Agad na magda-download at manonood sila. Maging ng mensahe sa umagang ito. Malamang na nahintakutan sila matapos itong mapanood. Sa mga organisasyon ng mundong ito, pagka na-target sila ng media, nasisira sila. Ang organisasyong tulad ng Fiji Island ay lubusang nagiba sa isang bigwas. Ngunit sa anumang dahilan, sa lalo tayong binabatikos, lalo tayong naging mas matibay.
At kalaunan, ang dolnar ay naging matibay na tulad sa pirasong asero. Solidong kumpol ng asero, hindi bato. Pagka manghampas itong batong asero ay pagkahampasin ito ang mundo, magigiba ang buong mundo. Pagka ito'y manghampas ng sansinukob, magigiba ang buong sansinukob. Lahat ng broadcast company ay nagsialsa upang batikusin tayo. Ang ilang segundong pagsahimpapawid ay nagkakahalaga ng $100,000. Dahil ibinalita tayo ng SBS at MBC ng mahigit 1 oras, nagkakahalaga ito ng $1,000,000. Nagtrabaho sila ng husto para maiangat ako. Silang mga ungas ay kasalukuyang tumutulong sa akin at inihahanda ang entablado ko. Sa wakas, panahon na para akyatin ko na ang entablado. Gayon din, ang Korea ay bansang di maiiwasang mawasak. Bakit? Di ba't pulubing bansa ang Korea? Ikalawang mahirap na bansa sa mundo na mas mahirap pa sa North Korea. Mga batay nagugutom at nangamatay sa kalsada. Mga tao ay walang maisubong pagkain sa kanilang anak. Naparito ang korderong anak sa pulubing bansa at ginawang maging ika-10, ika-11, pinakamayamang bansa sa mundo. Pambihirang bagay na walang ni isang nakaalam. Isang misteryo. Dapat na magpasalamat ang Korea. Ngunit, umpisa sa kanilang tinaguri ang presidente, tinangka nilang mapahiyang ihagis ako sa kulungan. Kahit mag-apela ang Diyos sa buong bansa, di sila nagbalik loob sa Kanya. Sa halip, binugbog nila ang Diyos na nagbigay pagpapala sa kanila. Binitay at pinatay siya sa cross at itinaboy pa. Nang ibang bayan ako at itinatag ang bagong langit. Naguhuramentadong tinugis ako, tinangkang sirain pati bagong langit. May pagkakalagyan talaga sila. At gaano man kalagim ng kriminal, bilang respeto sa karapatan ng individual, pinalalabo nila ang muka. Alinmang takpan ang muka, pasuutin ng maskara o ng sombrero. Mas masama pa ang mga taong ito kaysa sa mga taga-imbestiga na nag-torture ng tao. Lantaran nilang isinahimpapawid ang mukha ko na ang programa ay ibabalita sa buong mundo. Sa madali, nais nilang siguruhing hindi ko na muling maiangat ang ulo ko o di makapagtago. Pagkalupit nila, malinaw na gusto nilang magbuhos ng dugo. Samantalang, pinapanood ko, ano't ano pa man, gwapo ng mukhang to. Totoo, gwapo ng mukhang to. Dahil kanilang binidang lantaran ang mukha ko, kalaunay makikita ako ng mga tao sa mundo at sasabihin na, wow, ang taong nakita natin noon ay Diyos pala. Pagka umabot ang tao ng 80, asawa niya ay magsasabing di na siya kayang pakisamahan patatakbong makikitira sa anak nila. Kahit 80 na ang taong ito, di ninyo alam kung gaano karaming babaeng naghahabol sa kanya. Kamakailan may babaeng nagbigay sa akin ng regalo, bagay na kailangan ko. Inakbay ko ang braso ko sa kanya, pinasalamatan siya. Kung ang 80 taong matanda yung akbay sa braso ng cute na binibini, matatawag ba ninyo itong pang-abusong sexual? Maaari ba itong tawagin pang-abusong sexual? Sa nais na sirain ako ng gusto, silang mga ungas ay nagsasabing nasa 70 pa lamang ako. Kung tawagin ang binibini ng darling ang lalaking 80 na, di na to bibigyang mali siya ng tao. Ibinaba nila ang edad ko ng 10 taon at nagsinungaling sa pagsabing ginawa ito ng lalaking nasa 70 na. Nagsinungaling pa ang mga ungas kahit alam nila ang tamang edad ko. Ano't ano pa man, labis ako nagpapasalamat sa binibini na inakbay ko ang braso ko sa kanya. Ano pa't ang walbasing lalaki na nakatayo sa tabi niya ang biglang umabante at hiniling na akapin ko din siya. Kaya't inilapag ko ang braso ko sa kanya.
Ngunit di ko hinagod ang balbasin niyang baba. Dahil kung hinagod ko ang kanyang baba, ano pat hihiling din ang binibini sa tabi ko, nahagurin ko rin siya. Totoo, mas magiliw ang mga babae sa lalaking ito na nasa 80 na kaysa noong siya ay nasa 70 pa. Maging mga lalaki ay nagigiliw sa kanya. Pagka ako'y umabot na ng 90, tila kakargahin na nila ako at hindi na kailanmang sasayad ang pako sa lupa. Bakit? Bakit? Pagkat gwapo ako. Hindi ko napagtanto na ako ay may itsurang makisig. Totoong di ko alam na ako ay may itsurang makisig. Pagka tinitingnan ko ang sarili ko, pinapalagay ko, ako ay may kampanting mukhang pagkadaling lapitan ng sinuman. Napag-isip-isip ko, ngunit isang araw pumarito sa akin ang makalangit na amang nagsabi, "Hey, gaano man kitang malapitang masdan, ikaw ay gwapong lalaking walang dungis." Sinasabi niyang gaano mang ako'y puspusang masdan, ako'y gwapong lalaki walang dungis. Sinasabi niya nga na, ikaw ay lalaking tulad sa punong mansana sa gitna ng damuhan. Sinasabi niyang ang ibang lalaki ay mga damo. Gaanong nakakaakit ng puno ng mansanas? Maaari ba ninyong mapagkumpara ang dalawa? Kaya sinasabi niya sa aking ako'y kasing gwapong tulad ng punong mansana sa gitna ng damuhan. At naisip ko, wow! Gaano man katanda't kaedad na ng punong mansanas, mukha nito'y laging nakakaakit. Pag titingnan ninyo ang damo, di ninyo ramdam na sulyapan pa sa pangalawa o pangatlo. Ngunit sa lalo ninyong tingnan ang punong mansanas, punong namumunga ng masasarap na prutas na matamis at malinamnam, kahawig nga ng bunga ng buhay. At dahil may tanging punong mansanas na nakatayo sa gitna ng damuhan, pagkaganda nito, ito ang marahil ang dahilan kung bakit labis akong mahal kahit matanda na ako. Dahil gwapo ako. Para sa mga broadcast companies na pinakamalagim na kriminal sa balat ng lupa at ang grupo na nakipagsimpatya sa kanila. Kung dati ito'y 50,000 at 70 katao, hindi natin alam kung gaano nakarami ito sa ngayon dahil sa maling publisidad sa media. Hindi 570,000 at hindi natin alam kung ito ay 5.7 o 57 million. Sila ay lubusang papawiin. Walang taong ililigtas, nangangahulugan na siya'y maglilinis. Sa Biblia sinasabi na, mula ngayon, walang taong ililigtas. Bakit? Dahil di sila tao. Dapat na lubusang linisin sila. Kung ito'y mangyari, parang magiging bakante ng husto ang Korea. Kaya ang mamamayang Dolnara ay pagtitipon lamang ng pinakamagagandang, pinakagwapong lalaki at babae ng Sansinukob. Bakit? Sapagkat wala kayong katulad sa mundo. May nag-iisang ikaw lamang sa mundo. Walang dalawang mukhang magkatulad dahil kayo'y namumukod tangi. Kayo ang totoong gwapong lalaki at babae. Bakit? Sapagkat kawangis ninyo ang Diyos. Ang lalong tiyak na ebidensya ay pag kayo'y pumailan lang na, sinasabi na kayo'y magniningning ng maliwanag na di magawang sulyapan sa mukha ng masasama. Nakakita na ba kayo ng liwanag mula sa pangit na mukha? Tumatanglaw ito sa inyo dahil kayo'y may magandang itsura. Bawat isa sumunod sa akin. Ako, ang pinakagwapong pinakamakisig na lalaki sa Sansinukob. Ako, ang pinakamagandang marikit na babae sa Sansinukob. Totoo.
Maligayang bati. Pakibasa kung ano ang nasa isip ng Diyos para sa Korean broadcast companies. Sige. Si Jehovah ng mga hukbo ang nagbunyag nito sa pandinig ko. Hanggang sa araw ng kamatayan mo, di mapapatawad ang kasalanan mo, sabi ng Panginoong Jehovah ng mga hukbo. Ano pa't binunyag ni Jehovah ng mga hukbo sa pandinig ko? Nangangahulugan ito na siya ay pumaritong malapitan sa atin at binubulong sa ating pandinig. Ibinunyag niya itong kasalanan ng Korean broadcast companies, kasama na ang kasalanan ng Korea na hindi mapapatawad hanggang sa kanilang kamatayan. Tiyak na papatayin ko sila. Siya ay bumubulong ng sikretong tayo lamang ang nakakaalam. Sunod. Masdan sa pamamagitan ng inyong mata at makikita ang kagantihan ng masama. Makikita niyong malinaw. Makikita ninyong malinaw ang lahat. Pagka di mabilang na minilyong matamaan at mamatay sa kilabot na sumpa ng langit na di pa kailanman nangyari sa kasaysayan ng tao, gaanong mangingilabot ang tao? Hindi magawang madiagnose ng doktor gamit ang siyensyang medikal. Maging doktor ay mapapaatras sa pagkagitla. Buhay na laman ay nabubulok. Sila'y magsasabi, anong nangyayari sa mundo? Ngunit dito nakakahawa. Matutuklasang sila lamang na bumatiko sa dolnara ng mga kasinungalingan ang humantong na namamatay. Kaya't sila'y paksa ng kritisismo, pagmumura, at panunumbat ng mundo. Sila'y paksa ng panlalait at pagkondina ng sansinukob. Makikita lamang ng inyong mga mata at mamamasdan ang parusa ng masama. Pagkalinaw na makikita ng inyong dalawang mata kung paanong babagsak na mamatay silang malalagim na tinakda ang sarili sa paggawa ng mga masasamang bagay. Malinaw ninyong makikita at ito'y himig na tila magandang musika sa inyong pandinig. Sunod. Datapwat maalam si Jehovah at magpapalagpak ng kapahamakan at di babaliin ang mga salita niya. Babangon laban sa sambahayan ng masasama at hahampasin sila gaya sa Sodoma at laban sa nagsitulong sa kanilang gumawa ng masama. Tulad ng Sodoma, susunugin ang headquarters ng broadcast company. Dahil lahat ng mga salitang namutawi sa bibig ng Diyos ay pagsentensya, sa kaunting sandali, makakarinig ito ng mga ungas at manginginig sa takot. Malamang na natulala ang MBC ng nakaraan, pati na JTBC. Totoo, pagkatapos ng isang pambatikos ng media, wala na magawa ang relihiyosong grupo. Mga argumento sa loob ang umalsa at mga miyembro ay na nagkakagrupo-grupo. Babagsak sila sa sari-sarili nila. Ang relihiyosong grupong Fiji Island ay nawala sa isang batikos. Sa huli, iringan sa loob ang dahilan na mag-iba ang organisasyon. Kaya pag binabatikos tayo ng media, mga tao sa labas ay nagtatanong, okay pa ba kayo dyan? At nang sumagot tayo na, hindi man lang kami natinag, sagot nila, pambihira. Sa halip, nagsisipagsayawan pa tayo sa maligayang kaingay, kaya natulala sila. Sumayaw tayo, at gaano tayong may pagkakatiwala. Hindi lamang ito tipikal na selebrasyon. Wala kayong makitang selebrasyon tulad nito. Malamang natuliro silang mga ungas at takot na nanginginig ngayon. Matapos magsalita ang lalaking si Elias, malibang sabihin ko hindi uulan, si Ahab ay natakot at nanginig. Ngunit isang tao lang ang naghudyat ng sentensya. Ngunit dahil napakaraming taong sumayaw at bumigkas ng sentensya, malamang na sila'y takot at nanginginig na sa ngayong nagpapalagay na ang hatol ay babagsak sa kanila. Kaya sila'y nataranta sa buwis-buhay nilang pagsusumikap, ngunit walang kwenta ito. Dahil sa sinabi ni Elias kay Haring Ahab, hindi na makakain si Ahab. Tinawag niya ang kanyang mga alipin at nagtanong sino ang nagsugo sa kanya. Kilala niyo ba siya? Takot at nanginginig siya at di malaman ang gagawin. Nang siya'y mahiga, anong takot ang naramdaman niya? Ngunit ang ganitong nakapangingilabot na sentensya ay sinambit ng maraming mandirigma at sa presensya ng hari doon sa kabanal-banalang dako ng Diyos, nagsasayawan, nagingitian at naghahalakhakan ng malakas. Pinalagay nilang tayo ay panghihinaan na tatahimik tulad sa daga, nahintakutan at nanginginig. Gaanong nasurpresa sila? Gaano silang natakot sa mga salitang nasunggaban ko na sila? Ibinalita nila ito, tama? Nadakip ng mga ungas na ito.
Sunod, Nasusulat, ang tindig nga sa era ni Moises ang yumanig sa lupa. Ngayon ipinangako niya sa pagsabing, minsan pa yayanigin ko di lamang ang lupa, kundi pati langit sa dakilang kahatulan. sa panahong ito, di isyu ang pagyanig ng bundok Sinai. May malaking kaingay na magpapatumbalik ng sansinukob. Sunod, Sa makatuwid, hindi sila makatakas. Sila'y mapupuksa. walang makakatakas na dugyuting baboy, sila'y mamamatay. Tapusin natin sa pakikinig ng walang pagsalang tagapagmana ng langit. Si Jehovah ang kamahalan, na emperador ng langit ang nagsabi sa akin, anak kita, pinanganak kita ngayon. Iyon na ang mga bansa, lupa, bilang mana, pati na ang dulo ng kalupaan. Pag may-ari ng sansinukob ang emperador ng langit sabihi, ibinibigay ko ito sa iyo, iyon na. Sinong makakaangal? Sa huli, ang banal na taong bayan ng kataas-taasan ang bibigyan ng kaharian. Silang maghahari sa magpakailan at kailanman. Sa wakas, kayong lahat ang mamamayani sa buong mundo't sansinukob. Sila ay magtataglay ng kaharian magpakailanman sa magpakailan at kailanman. Amen. Hallelujah. Babasahin ko. Maaari kayong sumagot. Dekalogong anak ng Dolnara ang walang pagsalang may-ari ng langit. Dekalogong anak ng Dolnara ang walang pagsalang tagapagmana ng lupa. Dekalogong anak ng Dolnara ang walang pagsalang panganay ng sansinukob. Dekalogong anak ng Dolnara ang pinakamaligayang anak na magpawalang hanggang mabubuhay kapiling ng tunay na magulang. Amen, hallelujah, para sa katagumpayan ng dekalogong anak ng Dolnara. Hura, hura, walang hanggang hura. Ngayon, magkakaroon tayo ng isa pang dance party, bagong awit 1058. 시작되었다 보수 심판 자리 없는 대신판 하늘의 진노 땅의 분노 쏟아져 내린다 실로 두렵다 무섭도다 심판장의 호령 소리 헌비 백성 대녀실세 동호전 활활 싸네 36개 주행 날라 살려라 박살났나 부신 귀신들 두번 다시는 없으리라 이성의 슬픔은 자비의 한계가 넘고 넘었다 자비 없는 배신감 실로 두렵다 무섭도다 장검을 빼셨도다 정천병력 병천공지 불벼락 쏟아지네 아위야 산들아 가려도 박살난다 못대박이는 강한 정복자 우리 엄마 불타고 오신다 인자 하나님 영원한 통치 구속받은 만물들 오직 당신만 의로우셔 세우신다 율법의 권위 당신 받들어라 절대자 우리 엄마 당신 경찬하라 영원 만세 장기 십자가 지구의 거민 다 없애도 살인자가 되실 수 없고 아멘. 지구의 장기 닥치래도 범죄자가 되실 수 없는 버리시든지 살리시든지 심판장님 마음대로 정지 전능 진엄하여
위대하신 석선 여호와. 사랑하는 친아빠, 이렇게 숲을 속에서 가장 멋지시고 미남이신 사과보다 더 영롱한 빛을 발하시는 우리 친엄마를 살아계신 하나님으로 보내주신 아빠 진심으로 감사를 드립니다. 이렇게 행복한 심판, 춤을 추는 심판, 우주 유일한 식배를 지키는 백성들에게, 우주를 지키는 식배 수호신들에게 천국의 주인이 될 수 있도록 선포해 주심을 진심으로 감사를 드립니다. 아무리 살펴봐도 우리 하나님은 살아계신 하나님이시고 말씀으로 완전하게 인성으로 오신 하나님이시고, 하나님께서 선택하신 이 미남 미녀들이 우주를 지키며 장기 십자가 의의 옷을 입고 완전한 조화를 이루는, 그리고 완전 식배를 이루는 유일한 백성이 됨을 진심으로 감사를 드립니다. 이제 이 나라를 수만 년하고 6천 년 동안 기다리신 우리 친엄마, 우주에서 유일하게 하나님의 원수를 갚겠다고 43년을 견뎌왔습니다. 이제 우리 하나님의 창진하는 자들, 이제 한 놈도 남김없이 방송국부터 구더기 밥으로 만들어야 되겠어. 우리 가장 통쾌한 우주 역사의 통쾌한 심판이 오늘로 집행될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 가장 극악한 자에게 내리시는 이 형벌, 쉽게 하나님이 내리신 이 언도 오늘로 집행될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 우리는 행복하게 춤을 추겠어. 우리 하나님과 덩실덩실 춤을 추겠어. 이렇게 멋지신 심판을 펼쳐주신 우리 엄마 진심으로 감사를 드립니다. 우주에서 최고로 유일하신 멋지신 하나님, 그 신성의 능력과 그 차태로 온 우주에 빛이 되신 우리 친엄마의 모습을 온 인류들이 확인할 수 있는 대심판의 날이 오늘이 될 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 이제 우리가 지구를 지키고 우주를 지키는 쉽게 수호신으로 이제 출정해야 되겠어. 다시는 하나님을 배도하고 배역하는 자 없는 가장 아름다운 조화로운 식배 나라를 우리가 건국해야 되겠어. 그날이 이 날이 될 수 있도록 도와주시옵소서. 연합된 힘의 능력이 우리에게 보이지 않았던 이 우주의 어마어마한 군장들의 이 결집이 새 천국에서 이루어졌기 때문에 두려워할 자 하나도 없고 무서워할 자 하나도 없습니다. 오히려 웃으면서 심판하러 나갈 것입니다. 12보좌 심판관으로 나갈 것입니다. 이렇게 멋진 하나님의 군대로 우리를 키워주신 엄마 진심으로 감사를 드립니다. 이제 바로 출장하실 수 있도록, 그들의 확장해 놓은 무대의 주인공으로 나가실 수 있도록 윤호하여 주시옵소서. 영원토록 경찬받으실 여호와 하나님, 온 우주를 창조하신 하나님, 그리고 이 심판의 날쌘검들을 양성시켜주신 우리 하나님, 눈물이 날 정도로 엄마 감사를 드립니다. 이렇게 우리를 완전한 십계 백성으로 군사로 인도해 주신 아빠께 진심으로 감사드렸고, 거룩하신 우리 생모친 엄마 성호자여 감사 기도드리옵나이다. Hindi ba dapat nasasayaw pa tayo ng isang beses pa? Awit 442. Magsayawan tayo. 덩실덩실
아빠 은혜로울세 아 주님의 크신 이세 우주를 살리셨네 아 새 우주 새 왕국 찬란히 빛나리라 Tapusin natin ang ilan pang hura. Dekalogong anak ng Dolnara na walang pagsalang may-ari ng langit. Hura! 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 Dekalogong anak ng Dolnara na walang pagsalang panganay ng San Sinukob. Hura! 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 Dekalogong anak ng Dolnarang pinakamaligayang anak na magpawalang hanggang mabubuhay kapiling ng tunay na magulang. Hura! Hura! Hura!